Nasa $23,000 ang pinakamahal na ticket sa laban ng Lakers at ng Boston Celtics. Kung sa atin sa Philippine money ay nasa 1.3 million pesos po yan. At yung pinakamurang ticket naman ay nasa $485 at yung average na ticket ay nasa $731 mga idol. Papaunlakan ng Celtics ang Los Angeles Lakers sa kanilang bahay mismo. Considering na itong Boston Celtics ay kabilang sa mga top teams sa ngayon at itong Lakers din, siguradong marami ang manunood sa kanilang laban. Siyempre mga idol, babiyahe ang Lakers papuntang Celtics, isa itong malaking pagkakataon para sa mga Lakers fans na nasa Boston na makita at mapanood itong si Luka na suot-suot ang Lakers na jersey. Yan mga idol ang impact ni Luka sa Lakers at syempre sa kanilang tapatan laban sa Boston Celtics. Alam nating mayroong history ang dalawang ito at sinabayan pa ng pang-hype ng media. Aba syempre marami talaga ang magkukumahog na mapanood ang kanilang laban. Ikaw, handa ka bang bumasta ng ganyang kamahal na ticket? $23,000 o 1.3 million pesos. Isang gabi lang yan doon sa Amerika. Yung pinakamura mga idol, nasa 25,000 pesos yon. Pero syempre hindi na malapit yon. Nasa itaas banda yon. Kung baga parang langgam na lamang yung mga manlalaro sa loob ng court. Pero syempre, isa pa rin pribilehiyo ang matunghayan ang labang ito. Eto na, ang laban. Golden State Warriors laban sa Pistons. Yamado ang Warriors dito. Samantalang yamado rin ang Boston Celtics laban sa Lakers. Saan ka? Kampihan na! Sa mga gustong sumubok dyan, ang link ay nasa comment section. Basic lang to, alam nyo na ang gagawin. Pipili ka lang at kung tama yung pinili mo, kung yun ang mananalo, aba syempre jackpot ka. Samantala mga idol, eto na nga kinumpirma kaagad ni Stephen A. Smith sa kanyang programa kinabukasan ang patungkol sa pagkumpronta ni LeBron James sa kanya sa laban nito kontra New York Knicks. Ayon pa mismo kay Stephen A. Smith mga idol, eto ang sinabi ni LeBron James sa kanya. Tigilan mo na Stephen A. Smith kung ano man yung sinasabi mo sa aking anak. Stop! Sabay mura pa sa aking anak. Grabe to mga idol ha. Ayon pa mismo kay Stephen A. Smith, hindi raw talaga bilang isang manalarong lumapit itong si LeBron, kundi bilang isang tatay. Marami ang nakakaintindi kay LeBron mga idol, pero ganun talaga ang realidad na dapat kapag ikaw ay nasa NBA, hindi mo talaga mapipigilan ang mga media na pag-usapan yung isang manlalaro. Kabilang yan package deal na yan sa pagiging anak ni LeBron. Ngayon pa man, bilang isang tatay, hindi rin po natin masisisi itong si LeBron kung nasabi niya yan kay Stephen A. Smith dahil baka siguro mayroon siyang narinig galing mismo kay Stephen A. Smith kung saan hindi niya ito nagustuhan. Bilang isang tatay, magre-react ka talaga mga idol sa ganyang sitwasyon na. Sa kabilang banda, sinabi na rin mismo ni Stephen A. Smith at kanyang kinumpirma na hindi na rin daw siya kinakausap ni Draymond Green pagkatapos na magkomento siya, magbigay ng komentaryo patungkol kay Bronny James. Totally mga idol, maging si Green man ay hindi nagustuhan kung ano ang kanyang narinig galing mismo kay Stephen A. Smith. Siyempre itong sina LeBron at Draymond Green ay matalik na magkaibigan.